In this vlog, unbox natin tong Motaro Black Series na shock absorber na nabili natin online. Pero bago yun, intro muna tayo. Travel, tutorials, review, basic maintenance, delivery rider. So dahil nagre-ready tayo pa Baguio, to pinalitan na natin muna yung shock natin. Nabili natin to sa halagang 877. Dahil yung shock natin ngayon ay hindi maganda yung bounce. So ito bumili tayo ng Dibaso. Ito yung size niya, 310 to 330. So na-adjust to. Depende kung gaano kataas or gaano kababa yung gusto nyo, no? So ito siya, no? Kulay red. Saka mayroon siyang pre-adjuster. Ito yung pang-adjust sa itong extra bushing. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, no? Pang-adjust, depende kung gaano kataas or gaano kababa yung gusto nyo. 310 to 330 mm. Ito siya, black na may red. So maganda yung tsura niya sa appearance niya. Kaya ito yung napili kong shock, no? Kasi ito yung nilagari yung baso eh. Kaya malalaman mo na legit yung baso. Pero yung nilagari nila, yung Gold Series naman, yung isang version nito. Ito, compare natin tong stock na shock natin. Medyo may katabaan nga lang tong Motaro, no? Dito sa stock natin. So ganito siya itinataas or binababa. Tatanggalin lang natin to. Papalit-palitan lang natin. Ako kasi gusto ko yung standard size lang eh, pang Mio. So kung gusto nyo mataas, palitan nyo na lang itong mas mataas. So ito siya, mataas sa itong mababa. So pag kinabit natin itong mataas, so ganito na yung itsura niya, no? Ganito yung size niya. Tataas siya ng konti. Pero ayoko nito eh. Gusto ko yung mababa lang. So tara, install na natin to dito sa ating Yamaha Mio Gravis. So ang unang gagawin natin, tatanggalin natin itong upuan. So sa pagtanggal ng upuan, gagamit lang kayo ng Phillips screwdriver. Saka dito gagamit tayo ng 10mm na socket wrench para dito sa dalawang bolt na to. Saka meron pang dalawang bolt dito, bale size 10 din yan. Gagamit din kayo ng socket wrench. So after natin tanggalin ng upuan, tatanggalin naman natin tong flare rings kasama yung tail light. So hindi na natin tatanggalin tong bracket natin ha. So sa pagtanggal nito, meron mga screw to sa ilalim. So ginawan ko na to ng video nung nagpalit tayo ng CNC shock. Bale, ilalagay ko na lang sa pin comment saka sa description kung paano natin kinabit yun, no? Next, meron pa tayong dalawang bolt dito na size 8mm na socket wrench. So matatanggal na natin tong flare rings kasama tong tail light. Meron din pala tong push pin rivet na nasa ilalim. Ito pinupush lang to para matanggal. So itabi nyo lang. So mahugot na natin tong pairings kasama tong tail light. So itabi muna natin tong tail light saka itong pairings. So tanggalin na natin tong bolt na to. So ang size nito 8mm din. So apat to na bolt paikot. Saka kung bago ka nga pala dito sa channel, please like and subscribe. Saka i-hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating upload. Ito, dito na tayo sa last bolt. So pag natanggal nyo na yung apat na bolt, mabababa nyo na to para ma-access natin itong nut ng shock saka yung mahabang bolt ng shock, no? So gagamit tayo ng size 12mm na socket wrench. So pipihitin lang natin pakaliwa para mabaklas natin tong nut. After natin matanggal yung nut, dito naman tayo sa baba, no? Sa baba ng shock. So ito size 12mm din. So after nyan, dito na tayo sa may mahabang bolt ng shock. Tututusukin lang natin to gamit ang Phillips screwdriver para matanggal tong bolt nya. So after natin matanggal yung mga bolt, ito matatanggal na natin tong lumang shock. So ito siya. Ito yung lumang shock natin, CNC shock. So tanggalin natin tong bushing. Tapos itong lumang bushing natin, yun ang ipapalit natin dito sa may bushing ng Motaro, no? Then ikabit muna natin tong bushing para matesting natin kung kasya. So hindi siya kasya, no? Magbabawas tayo ng konti. So dito titingnan natin kung gaano kalaki yung ibabawas natin. So testing muna natin ulit kung gaano kalaki. Sukatin natin. Ako kasi magbabawas ako hindi sa may stock bushing, no? Dito ako mismo sa may bushing ng shock. Ayoko kasi bawasan tong stock eh. So ang pagbabawas natin kaliwat kanan, no? Dahil konti lang naman yung ibabawas natin. At since wala tayong grinder, didiskartehan natin to ng isang malupit na technique. Liahin na lang natin. Gamitan natin ng 100 grit na liha. Years later. Halos almost 2 hours na pagliliha. Ito, sukatin na natin. Ito, nagkasya na siya. So, ganun lang, ano? Tiyagaan lang. So, after natin masigurado, nakasya na siya,
ito pinturahan natin, kaliwat kanan. So habang pinapatuyo natin yung pininturahan natin, ito linisan muna natin to. So dahil hindi siya kasya, pag buo natin sinalpak yung buong shock, di siya kasya eh. So ang gagawin natin, unahin natin isalpak yung mga bushing. So nakabit na natin yung bolt, no? Ito, kakabit na natin tong nut. So para maikot natin yung shock, tanggalin muna natin tong tire hugger natin. So ganito natin siya ini-install. So iikot natin siyang ganyan hanggang sa sumagad dun sa ano natin, sa bushing. So ikot-ikutin lang natin to. So naisagad na natin yung shock, no? Ito, ikabit na natin tong bolt dito sa baba. So nakabit na natin itong Motaro shock Black Series dito sa ating Mio Gravis. Mahigpitan na rin natin yung mga bolt, saka itong nut ng shock, mahigpitan na rin natin. Ito, naibalik na natin lahat, no? Bali makapal yung spring niya pero hindi siya sumasabit dun sa tire hugger natin. So maganda. Saka check natin kung may galaw. So goods naman, fit naman na siya. So ang gagawin natin, road testing natin to para malaman natin kung maayos ang pagkakabit natin. Saka yung bounce niya, titingnan natin kung kamusta. Tara, samahan niyo ako. Good morning! Ito alas 11 na ng umaga. Papunta tayo ng Pulilan, Bulacan. So bigyan ko kayo ng update dito sa kinabit nating Motaro shock. So itong shock natin, no? Nasa 30 kilometers na yung tinakbo natin gamit tong in-install nating Motaro. Bali ang ginawa ko, pinatigas ko muna siya, inikot ko siya ng mga 3 ikot. Pero mamaya adjust ko, palalambutin natin para makita natin sa malambot naman. Siyempre dahil sa bago pa siguro, kailangan pa i-break in. Siguro gaganda ang bounce na ito. Katagalan, siguro pag biniyahin natin ng Baguio sa 25, bubiyahin natin ng Baguio itong shock natin para malaman din natin kung gaano siya kaganda, no? At syempre para makapagbakasyon na rin. Okay. Dahil isa sa mga nasa list ko ay Baguio na mapuntahan gamit ang motor. Napuntahan ko naman na siya mga 2 beses na, pero hindi pa motor ang gamit ko nun. Syempre nag-commute tayo nun. Pero ngayon motor ang gagamitin natin papuntang Baguio. Ngayon tabi natin dito para may adjust natin. So sa pag-adjust, no, merong prito na adjuster. Ito, dito nyo lang ilalagay kasi ikutin nyo. Balik natin sa lambot, matigas. So sa performance wala naman tayong masabi. Maganda performance nya, magandang bounce nya kahit hinigpitan natin. Siguro titigasan ko ulit to pagka may angkas na ako, no? Sa 25 pag naibiyahin nating Baguio. Ito na, isagad na natin. So sagad na siya. Ay, testing na natin. So kamustahin natin yung adjustment natin, no? So maganda yung in-adjust natin. Yung pinalambot natin, sumasabay na siya sa mga lubak. So nadaan natin sa lubak, maganda ang bounce niya. Talagang sabay. Saka hindi masakit sa puwet. Kanina matagtag eh. Sakit eh. Pagka nadaan ka sa lubak, talagang ramdam mo eh. Ramdam mo yung tigas sa likuran. Kung may angkas kayo, siguro patigasan nyo ng konti. I-adjust nyo lang. Timplahin nyo lang na maayos. Siguro ganun lang din ang gagawin ko pagka may angkas na. Doon natin titimplahin yung adjustment. Depende na lang sa ano, kung matagtag or hanapin natin yung ganda ng bounce sa adjustment na lang. Doon natin habulin. So ito, papunta tayo ng Pulilan, Bulacan, no? Nandito tayo sa may MacArthur Highway. Maraming salamat sa mga nanood, no? So ride safe sa ating lahat. So yun lang, no? Thank you.